Okay, then let's continue ulit. Doon naman tayo sa code ng add. So, double click mo lang yung add, then pupunta tayo dito. Then after nyan, ay lagay muna tayo ng, ng condition na kapag hindi siya nag-fill up or hindi siya nag-fill up dun sa mga field ng student number, yung mga first name and last name. So, sila yung mga important natin o yung kailangan malagay na field ng data. So, condition tayo if the student number na text ay equals or equivalent sa 0, personal, or copy ko or si F name or si last name. Yan. Equals to null. Gagawin na. Message box lang. So, may message box dito. Ang code is message box dot show. Then, open and close, parenthesis, semicolon. Then, pwede natin siyang lagyan ng code sa loob. Ay, ng text sa loob. Na yung, sabihin natin is please fill in the required fields. Then, return lang natin. Then, another validation if check natin if yung age is a valid number. Ay, nilagay ng age. If not, ito ginawa na natin itong example dati. If not string is null, or white space, yun. Space. Open, close, age text dot text or and logical operator. Kailangan both ay mag-true. If not, int naman. Try parse. Open, close, age text. Saka natin i-out. Then underscore. Then sabihin lang natin na error message. Copy ko lang ito. Then baguhin ko lang. Age must be a valid number. Then using that. Lagay natin yung connection string. Yung connection. So, lagi nyo siyang i-code. Using
MySQL connection. Nako, equals to MySQL connection, open close parenthesis. Then yung variable name natin for connection. String. Then query ulit, string query equals to, so this time yung pag-add na query. Then para mabasa yon, lagyan nyo lang siya ng at na symbol sa unahan. Okay. Insert into students na table name. Ano yun? Student number. First name. Last name. Gender. Saka age. Values. Okay lang kahit naka-lowercase or uppercase to. Babasahin pa rin naman siya as query code. Lagyan na siya ng at na student number. Okay. First name. Ito kasi nandun sa sa text box, kaya siya may add. Last name. Naalala nyo, nilagay natin na column name doon. No? Gender. Age. Then using MySQL command. Command plus to variable name cmd is equals to new MySQL command query and call. Then another
So, basahin naman natin, no? So, variable name cmd dot parameters dot add with value open close parenthesis semicolon. So, yung value na yan ay double quote at ulit student namin na yun ang galing sa student student number text. Ko lang parang mali. Add with value student number. Hindi na binaba siya. Okay. So, over yan. Double quote yan. Student number txt that text. Yun. Copy ko na ito. Ito naman ay for first name. Dapat column name dun sa database niya para mag-synchronize. Same yung pagkakatype. Ito naman ay text box for first name and name. Next, gender. Hindi siya the text. Sa bagay, text nga pala yung nagiging niya, output doon. Another stage. Page 2. Lagyan lang natin ng sa age. If empty, null. Then else naman, convert to number. String is null or empty. Empty is null. Or white space, yeah. Is null or white space. Ito yung else niya, question mark. Else. Check. Dito na. Dot value. So, ito na yung else na. Invert.
2 in 32 lang 'to, 2 in 30. Yan kasi yung integer in 30. Then, so age dot text. Then, other close parenthesis. Yan. Then, open na natin yung connection. Dot open. Yung command. Dot execute. Okay. Ibig sabihin yan, execute ng query. Run insert query yan. I-run yung pag-insert ng query. Pwede rin natin lagyan ng ano, confirmation na message box. Na na-add na yung student. Let's show student added successful. Load ulit natin yung ano, yung data grid view. Load students. Para mag-generate ng bagong information. Then, clear din natin yung mga fields, no? Para hindi ma-duplicate yung pag-add ulit. Okay, try natin. Pag isa-select ko, yan, select. Then, try ko mag-add. For example, student number ko ay 2016 dash 01. First name ko ay for example, Juan. Last name ay Luna. Gender niya ay female. Age niya ay 20. Pag inad ko siya, so ito yung dulo ko. Si Ramirez other na. Ayan siya. Luna Juan. 2016-01. 21 age. So gumagana yung pag-add. Then, kapag kinli ko to nang walang laman to mga to, so ito yung message box na lalabas. Please fill in the required fields. Okay. Then, nakita nyo naman, nag-clear ulit yung ating mga text box and combo box. Kasi tinawag natin yung clear fields na function natin. Okay.